regardless of what figures are you going to show to the public. Tama. What is the most important? So, you go down to the streets, Yun. tanungin mo mga tao. Ito, kabataan party list. Sinira. Ito, Oh. yan. Oh. Yan, ang dapat sa kabataan party Oh, list. sumpalpan. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, tos ninyo. Yeah, sus mio. Yung dalawang binanggit ng mga abogado, mulat sa pool, mga anti-Duterte yun. Kaya, Yung dalawa. huwag na kayong umasa na may sasabihin niya na pabor. Hindi, ever since talagang ano yan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Na-appreciate ko po yung ginagawa niyong pagsuporta sa akin, pati na rin kay BP Inday Sara, pati rin kay Tatay Digong. Maraming salamat. Kaya eto, nagbabalita tayo sa inyo, walang sawa, walang patid at pilit natin iniintindi yung mga kaguluhan at issue na kailangan naman natin talagang balitaktakan. O, bakit hindi? Matabang binte, di ba? Grabe naman kasi nangyayari. Uy, naka-upload yung kaya, no? Yung kahapon. Yung kaya Claire Castro. Grabe, no? Pag namamalengke naman daw siya, wala naman daw siyang snatcher na nakikita. Ang tanong, saan ka ba namamalengke? Baka naman sa loob ka ng Robinson o na supermarket, hypermarket. Wala talagang snatcher dyan. Walang lalabasan yan, di ba? Tanga lang mga snatch dyan. Grabe, nakakatanga, no? Si Auntie Claire, pagka nanonood ka ng mga press con niya, saka interview niya, grabe yung ano, no? Yung, eto lang eh. Kumbaga, eto lang yung kanto eh. Iikot-ikot pa ng ganun. Hanggang sa bago pa niya masagot. Minsan nga, hindi pa nasasapul yung sagot eh. Di ba? Grabe. Kanta muna tayo mga kayon ha. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Oy, bago tayo pumunta doon sa ating balik taktakan at talakayan, syempre, binabati muna natin ang ating mga masugid na taga-suporta sa community natin, sa joint membership natin. Syempre, si Ma'am Queen O, Sir Larry, Mang Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Tovera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Taboada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Dani Ubaldo, binawang babae. Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Songko, Manik Sangko, Bongo, pati na rin si JU Production. Maraming salamat. Pero po tayong joint membership dyan. Paki-subscribe na lang po. Paki-double check kung nakasubscribe na rin kayo. Kung hindi pa naman, syempre, paki-subscribe na lang. At maraming salamat po sa inyo lahat. Attendance check po muna tayo dyan sa baba. Di natin paligo-ligo pa when Tito Talks. Paki-subscribe, pati na rin Tito ng ina nyo. Paki-subscribe. Yan pa yung mga channel natin na extra. Paki-subscribe na lang ha. Panoorin muna natin si Senator Bato. At bumaba daw ang crime rate. Oo ba yan, sir? Karumal-dumal pa yung nangyari sa businessman na si Anson Ke. Nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin ng mga suspect.
regardless of what figures are you going to show to the public, Tama. what is the most important to know is the public perception. How does the public feel as far as safety and security is concerned? So you go down to the streets. Yun. Tanungin mo mga tao if they feel safe right now with the current situation, then they will give you the direct answer. Mahirap yung puro figures, pero ang mga tao ay natatakot. Mm-mm. Di ba? So, dapat, puntahan mo yung mga tao, tanungin mo. Do they feel Random. safe? So, if safe, then okay. It's good. So, figures won't matter if still the people are feeling threatened with the crimes happening Tama naman. in the community. So ano masasabi mo na in this current administration, binigyan po ng safety passes ang mga kalaban ng gobyerno, NPA, MIMN, yung mga nagkasala sa taong bayan, na guilty po sa mga maraming pagpatay. Well, isa lang masasabi ko dyan is you will reap what you sow. Kung ngayon pinagbigyan mo yan ngayon, yung mga tao na yan, yung mga grupo na yan na alam mong mga enemies of the state, Yes. then talagang kakainin ka niyan. Hintayin mo, darating ang araw, baka aabot sa punto ng strategic stalemate pag gano'n na sila kalakas, no? Without us knowing, na slowly nagbi-build up sila ng pwersa. Mapapansin mo ngayon, meron ng mga ginagawa sila mga atrocities. So, dapat we must be careful. The government should be careful in dealing with these people because whose history will tell us that these people are users, these people are deceivers, and these people ay walang ibang nasa laman ng utak nito at sa kanilang puso kung paano agawin ang poder ng gobyerno. Yan lang naman talaga ang kailang pinaka-objective. Last na lang sir, nasayang po ba ang insurgency efforts ng ninyo with the former administration? Saan nangyayari po ngayon sir sa pamahalaan? Well, kung makita mo, meron ng mga ambush na nangyari, meron ng encounters with the NPA. Mas grabe yun. During our time, pawala na yan o nawala na. Dahil ilan na lang yun, parang 4 or 7 na lang na weekend guerrilla fronts ang natitira. Pero ngayon, parang nagkakaroon sila ng build up. Nag-build up sila. So talaga nasasayang talaga yung ating ginawa noon ng pamahalaang Duterte. Bago natin explain ito nakikita nyo, balikan muna natin yung upload natin kahapon. Kung saan, si Auntie Claire kasi yung content natin kahapon. Kung saan sinabi niya na baka, sa pagkakaintindi ko na baka yung mga respondents kung saan nakuha yung rating na mababa patungo kaya Pangulong BBM. Ang sabi ni Auntie Claire sa pagkakaintindi ko, baka daw yung mga respondent parang na-brainwash ng mga fake news. Kaya yung sagot nila, ganon. So parang ganon yung So parang ganon, parang sinisisi ni Auntie Claire yung mga fake news na naka-apekto doon sa mga memorya, sa kaisipan ng mga respondent. Kaya sumagot sila na mababa yung rating ni Pangulong BBM. Sinabi pa niya na hindi nga daw may iiwasan. Di ba? Yung mga ganon bagay. At din sinabi din niya na pag lumabas naman daw siya, wala naman daw siya nakikita mga snatcher. Wala daw, kumbaga, ganon. Pwede niyong balikan yung latest na upload natin. Doon niya sinabi yun. Yung sinasabi ni Bato, tama, may point naman si Bato na regardless naman kung ano yung numbers, bumaba, tumaas, di ba? Ang maganda dyan, bumaba ka sa street. Bumaba ka sa battlegrounds. Di ba? Kasi makakaramdam nito yung mga araw-araw na nasa battlegrounds. Yun yung mga pumapasok sa trabaho, na laging nagko-commute sa kalsada, umuuwi ng gabi, mga call center, usually mga ganyan, umuuwi ng gabi, umuuwi na madaling araw. Sino ba? Basta yung mga walang sasakyan, yung mga nagko-commute, yan, mas maganda sila yung tatanungin. Mas maganda, baba tayo sa ground, baba tayo sa battlefield.
Tapos random check, tanungin natin, do you feel safe now o do you feel safe dun sa panahon ni Tatay Digong? Pwede nga, gawan natin ng ano, no? Gawan natin ng, kung may oras pa sana ako, gawan natin ng survey, di ba? Kung saan mas safe, di ba? Doon sa panahon ni Tatay Digong o sa panahon ng BBM. Di ba? Ako, hindi ko na kailangan sagutin yan kasi talagang nasa ground ako palagi. Di ba? Nasa ground, nakikita ko. Pumunta kayo doon sa Facebook ko. Sa Facebook kasi, yung mga ina-upload ko doon, Joe Malone TV rin ang ina-upload ko doon, yung mga maikli lang, mga reels. Hindi kasi pwede yung ganito kahaba sa Facebook. Actually, pwede naman. Kaso baka hindi lang bigyan ng views. Kasi parang, ang gustong i-mark up ni Facebook, yung mga maikli lang. Mga maikli, mga reels. Yan. So, maikli. Makikita nyo doon, puro, yung mga kita doon, yung mga, puro snatcher, yung mga kabataan nagrarayot, nagbabatuan, wala naman nakakadamay pa ng mga dumadaan. Yeah, yung maikli lang kasi yun, no? Ito kasi, reaction kasi yung ginagawa natin. Ito to kasi, parang podcast sa YouTube. So sa YouTube, mahaba. Hindi ako nag-upload na maikli dito. Lahat ng mga maikli nasa TikTok ko, Joe Malone TV din. At pati na rin sa Facebook, sa Reels, Joe Malone TV din. Basta ang key, Joe Malone TV. Di ba? Kung gusto mo talagang anti-Claire, kung gusto mo talagang malaman yung figure, yung value, yung data, yung statistics, bumaba ka sa kalsada, random. Magpanggap ka. Yan. Kung kaya mong gawin. Di ba? Magpanggap ka na estudyante, o kaya magpanggap ka na nagtatrabaho sa call center, then maglakad ka sa gabi, sa madaling araw, walang bodyguard, then tingnan natin kung, o kaya mag-random check ka na lang, magtanong ka na lang dyan sa kung hindi mo kayang gawin yung mga ganun, magtanong-tanong na lang tayo. Survey, random survey. Then, kung safe, edi okay. Diba? O, edi maganda kung safe. Diba? Kung talagang magdodominant yung sagot nila na safe, talagang okay. Pero kung hindi, I doubt no? Talagang sa dami ng krimen na nababalitaan natin sa mga TV, sa Facebook, di ba? Lahat na nga journalist kung tuson, lahat na nga content creator sa Facebook Di ba? Lahat nagpo-post. Doon mo makikita kasi yun, real time yun, kumbaga. Kung ano yung nakuna, kunyari, yung sunog, in-upload, real time yun, kumbaga. Doon, malalaman mo, di ba? Malalaman mo kung bumababa o tumaas. At kung, hindi lang yun, malalaman mo kung bakit bumaba yung trust rating at approval. Di ba? Hindi na nga natin kailangan, kung tutuusin, hindi na nga natin kailangan pang gawin yun kasi mararamdaman mo naman. Ang tunay na pagbabago, kahit hindi mo na makita. Kasi nararamdaman. Halimbawa, okay? Mararamdaman mo na hindi na traffic sa Maynila. Doon may pagbabago. Kahit hindi mo na makita, nakapikit ka, andar na andar yung jeep. Puta, walang traffic holiday? Di ba? Ano to, mahal na araw? Yan, kahit hindi mo na makita, mararamdaman. Yun ang tunay na pagbabago. Okay? Grabe, no? Panoorin nyo yung huling video natin. Kaninang umaga pala, yung kay Auntie Claire. Grabe. Di ba? Hindi may iwasan. Ano yun? Pag nahuling nakidnap yung anak mo, namasakar yung anak mo, ayan nyo, hanapin natin yan, lulutasin natin yan, hanapin natin yung para mabigyan kayo ng justice. Pero alam nyo, yung mga ganyang bagay kasi hindi naiiwasan yan. Di ba ang sakit mo? Diba? Sabihan ka ng ganun. Top 1, party list, pick UP Los Baños, Kabataan Party List. Ito yung nangyari. Kabataan Party List, andyan yung congressman na Raul, representative si Raul, Manuel Raul. Panoorin natin kung anong ginawa sa kanila ng isang DDS na matanda kung paano sila pinahiya itong Kabataan Party List. Kayo ang fake news! Kayo ang fake news! Yes. Ito, Kabataan Party List. Sinira. Ito, yan ang dapat sa Kabataan Party List. Sumpalpan. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, sos niyo. Sus Mio. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga proyekto. Para po sa atensyon ng lahat, para sa kapakanan ng ang Kabataan kabataan. Party List Salamat sa iyo. Huwag niyo i-post yan! na ang nagawa. Huwag niyo i-post yan, mga binibigyan nyo. Salamat. Bibigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan. Yeah. Ng libreng Advertisement. Huwag. Gawa po ng Kabataang Party List yung libreng edukasyon
edukasyon, libreng kolehiyo, at sinasabi ko po kaugnay sa mga Matagal ka lang inalas, iha. Lahat kayo pwede kayo mag-exam. Kung ipopost ko po ito, isang tunay, genuine youth representation ng kabataan sa Kongreso. Maraming salamat. Yun ang dapat, mag-aral mabuti. Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Kaya nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila. Ha? Lumayas ka sa harap Ganyan ko. po, walang respeto, mas natutunan ng kabataan. Di ba? Sarap, no? Sarap panoorin. Pahiya ang buong party list ni Congressman Manuel. Yun ang dapat. Di ba? Kayo mga kabataan, mag-aral kayo maigi. Kayo ang magbuhat sa sarili nyo. Di ba? Galingan nyo, mag-aral kayo maigi, mag-apply kayo ng scholarship ng sarili nyo para balang araw, wala kayong tatanawin na utang na loob. Kayo lang mismo ang bumuhat. Kayo lang humila sa sarili nyong buntot. Huwag kayong umasa na may bubuhat ng mga buntot ninyo. Hilahin nyo buntot nyo. Alam nyo, ganyan ang ginawa ko. Ganyan ang ginawa ko. 24 years old ako, first year college. Tawag sa akin, kuya. Kuya na tawag sa akin kasi mga classmate ko, mga kabataan. Yung 4 years na Bachelor of Arts major in Psychology dahil late na ako, binuhat ko at hinila ko yung sarili kong buntot. Tinapos ko lang yan ng 3 taon. First sem, second sem, summer. First sem, second sem, summer. First sem, and so on and so forth. Yung mga summer ko, 12 units yan. Puno, 4 na subject. Full units yun. Kasi hanggang 12 lang maximum Kinuha ko lahat yun hanggang sa nabawasan. Hanggang sa nakuha ko lang yan ng 3 taon. After ko niyan, diretso na kaagad sa De La Salle University para Master of Science, major in Industrial Organizational Psychology. Yan ang tinake ko. Diba? Hindi ko natapos yung masteral ko, pero ang naiwan ko lang, comprehensive exam at saka thesis. Yan, dalawa. Lahat ng minor saka ng major subject, earned ko na yan. Ganyan ang ginawa ko. Hinila ko yung sariling buntot ko. Hindi ako umasa sa mga scholarship. Nagtrabaho ko ng 2 beses, pahinante sa umaga, Jollibee, Stockman sa hapon. Talagang nakakatulog ako sa jeep. Ganyan ang ginawa ko hanggang sa makatapos ako. Diba? At least wala akong tatanawin na utang na loob. Diba? Panoorin natin. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan, mga kabataan. Kabataan, kayo pa man din ang pag-asa ng bayan. Sabi ni God, putya, parang nangyayari ngayon. Parang kasalanan patuloy ni Jose Rizal. Diba? Panoorin natin etong yung interview ni Atty. Sal Panelo. Para sa ating pinakaunang balita, attorney, may banat ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa 2 aktivistang abogado na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa isinasagawang proseso sa International Criminal Court. Grabe yan. Mula sa The Hague, Netherlands, narito ang report ni Anton Cero. So this is not a question of Matinding banat ang pinakawala ni Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC laban sa mga abogado ng kabilang kampo, sina Atty. Joel Butuyan at Atty. Cristina Conte dahil umano sa sinadyang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa publiko at media kaugnay sa isinasagawang proseso ng International Criminal Court. Giit ni Kaufman, hindi kailanman tinanggihan ng ICC ang mungkahi ng depensa hingil sa mas mahigpit na verification ng mga umano'y biktima ng kampanya kontra droga. Nilinaw niyang ito ay isang recommendation lamang na ipinabot sa Victims Participation and Reparation Section o VPRS. At may balita pala ako may balita ako. Ngayong araw na to, parang balita pa lang pero mamaya makukonfirm yan. BP Sara saka Isko Moreno ang susuportahan. Yan natin yan mamaya. Hindi formal na petisyon o kahilingang iniharap sa mga hukom ng ICC. Ang nilalaman ng mungkahi, gamitin ang parehong pamantayan ng Social Security System sa Pilipinas na nangangailangan ng mga lehitimong government-issued IDs tulad ng National ID o pasaporte bilang basihan sa verifikasyon ng mga lehitimong biktima upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng mga isinampang reklamo. this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were 2 activist victims representatives by the names of Joel Butuyan and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used.
Mahalaga ang victims verification sa kasong hinaharap ni FPRRD dahil ito ang batayan kung ang mga reklamo ay mula sa tunay na biktima. Dito rin nakasalalay ang pagiging patas ng proseso sa ICC. Ayon kay Kaufman, sinasadya raw baluktutin ni Butuyan at Conte ang isyu upang palabasin na pinipigilan ng depensa ang partisipasyon ng mga biktima. Yan ang fake news. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Si Attorney Kaufman ay isang British-Israeli barrister na may malawak na karanasan sa international criminal defense. Sa kanyang mahabang track record, ilang mga opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang bansa ang kanyang naipagtanggol sa mga international na tribunal. Patunay ng kanyang husay at kredibilidad sa pandaigdigang entablado ng hustisya. Sa kabila nito, iginiit ni Kaufman na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Cristina Conte ay wala pang formal na pagkilala mula sa ICC bilang opisyal na Yari kayo kinatawan ngayon. ng mga biktima. Binigyang diin niyang ang tanggapan lamang ng Office of Public Counsel for Victims or OPCV ang tanging may mandato at otoridad na kumakatawan sa mga biktima sa mga kasong dinidinig ng International Criminal Court. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. Kwenisyon naman ni Kaufman ang ating pamahalaan kung bakit hinayaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na madala sa ICC, gayong gumagana naman ang justice system sa bansa. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Isa pa, panoorin natin. Yes po, Ito. Attorney San, ano Yung tungkol ka din sa dun sa kay Ate Claire. po masabi ninyo sa bahayag ni Kaufman? Una-una, yung dalawang binanggit ng mga abogado, mulat sa pool, mga anti-Duterte yun. Kaya, Yung dalawa. huwag na kayong umasa na may sasabihin niya na pabor. Hindi, ever since talagang galit yan sa mga Duterte. Kaya, pati sa pagpapanggap, magaling sila doon. Papanggap silang mga abogado, yung pala, hindi pa naman sila rehistrado. At hindi pa rin sila tinatanggap bilang ng mga official na abogado ng mga biktima. At ang abogado sa record ng ICC ay yung public, parang paunated public attorney's office. Meron silang public counselors doon. Na pag hindi mo kaya na magbayad ng abogado, bibigyan ka nila ng abogado. Gawin na lang nila, puro na lang sila press release. Wala ka nang nangyayari. Correct ka dyan, attorney. Dahil dyan, meron pa tayo isa pa. Inamin mismo ng kalihim ng transportasyon na palpak ang patakaran ng gobyerno pagdating sa road safety. Diba? Dahil dyan, kaliwat kanan ang mga nakaambang peligro sa lansangan. Paano hindi bababa yung trust rating sa kanyang approval rating ni BBM? Diba? Dahil sa mga ganyan nangyayari. Yan yung sinasabi natin na kahit wala kang figure, walang value, walang statistics, mararamdaman mo di ba? Kung merong pagbabago, mararamdaman. Simple lang, yung mga umabot doon sa administrasyon, sa past administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte versus ngayon. Parehas naman kayo nasa kalye, di ba? Nung tatrabaho ka noon, nasa kalye ka nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, nagtatrabaho ka pa rin sa panahon ni administrasyon ni Marcos. Sige, pakiramdam mo noon at saka ngayon. Di ba, pa-comment nga dyan sa baba, lalo-lalo na yung mga yung mga dito sa lokal sa Pilipinas. Di ba? Kanino kayo mas naramdaman yung mas safe? Doon sa kay Tatay Digong administration o dito kay BBM administration? Di ba? Sa kasagsagan nga ng long holiday, dandang driver ng pampublikong sasakyan ang nasangkot sa iba't ibang insidente. Kabilang na ang mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Narito ang report ni Sheena Torno. Hindi na mabilang sa daliri ang kabi-kabilang video na nag-viral sa social media. Lahat may iisang tema. Mga delikado, nakakabahalang insidente sa kalsada. Kabilang dito ang insidente sa La Union.
Sangkot ang isang tinatawag na kamote driver o yung mga walang disiplina sa daan. Ang kamote driver, mabilis na Kamote patakbo ng driver. bus na tila walang pakialam sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Sa North Luzon Expressway naman, partikular sa bahagi ng Valenzuela City, isang matinding salpukan ang naganap na nag-iwan ng maraming sugatan. Wasak ang unahan ng sasakyan, sabog ang mga salamin, tila eksena sa pelikula pero sa totoong buhay. Ilan lamang yan sa mga road incidents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mismo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na ang umamin, hindi talaga epektibo ang mga polisiya ng gobyerno kaugnay ng road safety. Patunay daw dyan ang bilang ng talamak na road incidents sa bansa na kinasangkutan ng mga driver ng pampubliko at pribadong sasakyan. Masyado ng maraming nagiging insidente. At clearly, yung mga polisiya ngayon, yung mga proseso ngayon, hindi epektibo. Nung nakaraang buwan lang, merong bus sa busway na sumalpok, nawalan ng preno. Ang tanong ko doon, paano nakarehistro yun? Bakit renehistro yun? Hindi ba? So, ibig sabihin may problema tayo. Mahigit 600 lisensya ng mga public utility vehicle drivers ang sinuspende ng Land Transportation Office epektibo araw ng Miyerkules. Lumang balita na This is yung the ganyan. first time Diyos na Maria ganito Jose. kadami ang Hanggang ngayon, isususpinde. ganyan pa rin. No, in fact, 671 ang isususpinde. Hindi lamang yung 97 na nag-test positive sa drugs, kundi lahat ng involved dun sa mga insidente on the roads. Sa loob ng 70 araw, bawal muna silang pumasada, kasabay ng masusing investigasyon sa kanilang mga naging paglabag. Hindi rin pinalampas ng LTO ang kasong kinasangkutan ni Mark Luis Burgos, ang driver ng bus sa La Union na kinatakutan ng mga pasahero dahil sa mapanganib na pagmamaneho. Tuluyan na ngang binawi ang kanyang lisensya. Samantala, may inisyal pang higit 1,000 driver ang padadalhan ng show cause order ng LTO kasama na mga kumpanya ng PUV na mga driver nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga trahedya sa kalsada, agad ay pinag-utos ng kalihim ang pagbuo ng isang special task force na magsasagawa ng malawakang pagsusuri sa mga umiiral na polisiya at proseso sa road safety. Napapangunahan naman ng LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at DOTR. Bukod pa riyan, 2 special team pa ang bubuuin ng ahensya na siyang tututok naman sa kampanya kontra iligal na droga at mga sasakyang delikado sa kalsada na nakaapekto sa road safety. Simula sa buwan ng Mayo, puspusan na ang operasyon ng LTO para hulihin ang mga tinatawag na unsightly vehicles, mga pampublikong sasakyan na hindi lamang sagabal, kundi banta sa buhay ng bawat Pilipinong nasa daan. Punit na silya, kundi kinakalawang na katawan. Di ba? Matetanong ka pa dyan. Hindi bububugan na itinda uso. We issue a show cause order to the vehicle, no? And if it's proved, they have to fix it first before we allow them to run again. Inatasan na rin ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang lahat ng regional director ng ahensya na mag-ikot at masusing mag-monitor sa kanilang nasasakupan upang isa-isahin ang mga unsightly vehicle. Hindi lamang mga pampublikong sasakyan ang target ng kampanyang ito, maging mga pribadong sasakyan rin na pinababayaan na lamang ng kanilang mga may-ari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan po, Attorney. Ano po masabi ninyo sa mga hakbangin po ng DOTR Chief na maglagay ng iba't ibang tanggapan sa mga problema kinakaharap po ng mga biyahero at mga driver? Gawin na lang nila puro na lang sila press release. Wala naman nangyayari. Just do it. Yon, di ba? Yan naman ganito yan eh. Di ba? Paano mo masasabi, si Auntie Claire nagtataka pa kung bakit pababa yung yung trust rating sa kayo approval eh. Nararamdaman na ng tao eh. Ang makakapagsabi niya yung mga nagko-commute. Talagang sila yung nasa battlefield. Sila talaga yung pumipila sa MRT, yung mga pumipila sa mga terminal na mga jeep, sila yung mga nakaka-experience na mga balasubas na mga driver. Hindi lahat yung mga balasubas na driver na talagang kala mo, singit dito, singit doon, na mamapanganib na sa kanila. Sila yung nasa rush hour, yung mga natatrapi, yung mga gabi na nakakauwi, aalis ng bahay, wala pang araw, uuwi ng bahay.
Wala na ring araw, lumubog na. Sila ang ano noon, magandang kausapin, i-survey ano ang rating nila mula noon kay Tatay Digong saka sa ngayon kay BBM administration. Tapos magtataka kayo kung bakit mababa yung approval, yung trust rating. Isisisi niyo sa sa mga fake news. Di ba? Ito panoorin natin. Maganda to. Maganda yung analysis natin Vice dito. President Sara Duterte endorsed Camille Villar and Senator Amy, while FDR endorsed Kerubin and Honasan. What's your take on that? Well, I leave it up to the voters. Hindi ako pwedeng sabihin kung i-endorso ko yung in-endorso ni BP Inday Sara. Hindi ko rin pwedeng sabihin na in-endorso ko yung in-endorso ni President Duterte. Basta, Ang common denominator sa kanila, Sen, what is important is yung Duterte siguruhin ninyo. Bahala na kayo sa additional ninyong dalawa. Well, Jaime Marcos and Camille Villar, they are my good friends. Kaibigan ko yan sila, kilala ko yan sila. Lalo na si Senator Gringo Honasan and Ariel Kerubin. Colonel Kerubin. Dahil kapariho ko yung mga PMAR, yung dalawa na yan, at kilala ko yung kanilang integrity, yung courage, integrity, and loyalty ng mga tao na yan. In the same breath na Senator Jaime, kilala ko dahil best friend ko yan sa Senado, at si Camille Villar ay anak ng aking nanay-nanayan sa Senado. So, bahala na kayo. Basta, okay yan silang apat. Bahala na kayo. Kung dalawa lang ang kulang niyo, bahala na kayo mag-decide. Basta okay. Okay, as far as I'm concerned. Okay yung silang apat. Bahala na kayo magpili. Sir, how did the ICC arrest? Ito explanation natin Huwag kayong maguguluhan mga kayo huwag kayong maguguluhan. Kahit na sinadyang paguluhin, pero merong point Merong point. Okay? Ganito yan. Talagang magtataka ka no? Bakit hindi in-endorse ni BP Inday Sara yung gustong i-endorse ni Tatay Digong? Di ba? Ang in-endorse ni BP Sara, si Camille Villar, saka si Senator Amy. Okay? Safe yan. Kay Tatay Digong naman, Ariel Kerubin at saka si Gringo Honasan. Okay? Plus 2 din. Tataka ka. Galing kay Pulong. Di ba? Galing kay Pulong, galing siya sa dahig. Ang sinabi niya, ang pinapa-endorse ni Tatay Digong, si Kerubin at saka si Honasan. Si BP Inday Sara naman, si Camille at saka si Senator Amy. Nag-usap yan. Di ba? Although personal na choice ni Senator Robin na si Camille, na si Senator Amy ang endorse niya. Personal na choice ni BP Inday Sara na i-endorse niya si Camille at saka si Senator Amy. Tapos si Tatay Digong naman, si Kerubin at saka si Gringo Honasan. Huwag kayong maguguluhan kahit sino dyan. Kahit sino dyan, basta pumasok yung 10. Kahit sino dyan, basta issue nyo lang yung Duterte, papasok yan. Maniwala kayo, mag-trust kayo. Pagkatiwalaan nyo si BP Inday Sara na hindi siya lolokohin ni Camille Villar at saka ni Senator Amy Marcos. Kasi magkakaibigan naman yan Saka sa sobrang lakas ni Duterte, ni Tatay Digong, saka ni BP Inday Sara, ito naman si Senator Amy, saka si Camille Villar. Wala naman, kahit papaano naman, hindi naman to kumpara gaya ng iba Di ba? Gaya ng iba. Kumbaga, kayang hilutin yan. Kayang hilutin ni BP Inday Sara yan. Di ba? Ito naman si Gringo Honasan, saka si Kerubin, kayang-kaya naman to ni Tatay Digong. Kahit sino dyan, huwag kayong maguguluhan for as long na hindi makakapasok yung galing sa timba at pati na rin yung sa mga kakampwet. Di ba? Basta wag lang sila makapasok, Duterte, mga kaalyado ni Duterte ang papasukin natin. Boboto ako. Papakita ko sa inyo, mag-a-upload ako dyan. Boboto ako, Duterte. Pero para sa akin, Camille Villar at saka si Senator Amy. Huwag tayo mag-away-away dito. Isa lang ang goal natin. Mas-save muna si BP Inday Sara. Number gaming to sa kanyang impeachment trial nagaganapin sa June, July. June, July yan ma-save muna natin si BP Inday Sara. Then, sila nang bahala gumawa nung the rest. So, makapasok yung Duterte, bahala na kayo kung sino yung sa dalawa. Wala tayong pag-aawayan. Respetuhin nyo ako, respetuhin ko din yung napipili nyo. Walang problema. Di ba?
Yung never again, never forget. Sa dulo pa yan eh. Saka kayang-kayang hilutin ni BP Inday Sara yan, si Senator Amy. Kayang-kaya niyang hilutin yan. Kung magiging bastos o magiging salungat man itong si Senator Amy gaya ng ginawa ng pinsan niya. Di ba sinasabi ni BP Inday Sara, kaibigan niya si BBM noon, saka kaibigan din niya naman si Romualdez. Tapos all of a sudden, biglang ganun na. Dahil yung ang sinasabi ni BP Inday Sara, dahil gusto palang tumakbo sa 2028. Ito naman si Senator Amy, feeling ko kayang-kaya naman to ni BP Inday. I trust BP Inday Sara pagdating sa kanyang klase ng desisyon. Walang problema kung magkaiba man tayo ng manok. Ganun talaga. Pero yung please lang, yung Duterte, okay ba? Papasukin natin. Yun naman, hiling ko sa inyo kasi para ma-save natin si BP Inday Sara. Pag na-save natin si BP Inday Sara, malaki ang potensyal at siya magiging president natin sa 2028. Diyan ang tunay naman na laban ni BP Inday. Ito, laban to ni BP Inday Sara sa impeachment trial saka yung mga senator niya. O sa susunod, sa 2028, laban naman ni BP Inday Sara sa pangkalahatan. Okay? Okay? Walang walang samaan ng loob. Gusto ko transparent tayo dito. Pwede nyo i-comment dyan. Respetuhin ko yan. Kilala nyo naman ako. Okay? Basta wag lang natin papasukin yung Team Alcancia at saka yung mga kakampwet na yan. Dahil sigurado, yan, titirahin yan at titirahin yan. Iboboto yan si BP Inday Sara sa impeachment. Diba? Talagang yan ang plano nila. Okay? Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.